Praise God! Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Brother Noel Jumampo na nais pong maghatid ng salita ng Diyos sa umagang ito. The Daily Bread Edition. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti. Kailanman ang ating Ama ay hindi nagpapabaya po sa atin. Tuloy-tuloy ang kanyang pagkilos, paggalaw, paggawa. Ganon din po ang kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo. So, pinakikita po ng Diyos na darating ang panahon ng kahirapan at pag-uusig. Ngunit, sinabi niya po ng Panginoon, do not be afraid. Hindi pa ito ang huli ng wakas ng panahon. Pinakikita lang po ng Diyos sa atin ang magiging kalagayan ng mga tao sa mundong ito. At ito po ay hindi basta-basta. Ito po ay darating ang sobrang kahirapan. Ngunit, dear brothers and sisters, hindi pwedeng tayo po ay matakot. Sapagkat alam natin na ang ating Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay nagbata na ng hirap sa krus ng Kalbaryo at dumaloy ang sariwang dugo sa kanyang katawan. At sa kanyang pagkamatay sa krus, ay dito po niya binitbit. Dito niya po kanyang dinala ang bigat ng ating mga daraan ng paghihirap. Yung mga problema at pagsubok sa buhay ay sa pamagitan ng kanyang pagkamatay sa krus, ito po ay inahuna. Ito po ay binitbit na ng Panginoon. At upang tayong lahat na kanyang mga iniligtas ay hindi po mapahamak o hindi po mabigatan o mahirapan. Ang nais lang po ng Panginoon ay tayo po ay maniwala at magtiwala. Sumampalataya ka sa kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. At kung tayo maniniwala at magtitiwala at sasampalataya, hindi mo mararanasan ang sobrang paghihirap sa mundong ito. Hindi mo mararanasan ang iba't ibang klase ng pagsubok sa buhay na bagamat ito'y nararanasan ng iba. At ito'y hindi maranasan man ay di natin mabibigatan at dito makakaapekto sa buhay natin. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos na ipapahayag ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin. Matthew chapter 24, verse 3. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? At ano po magiging palatandaan ng inyong muling pagparitos ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo. Upang hindi kayo mailigaw ni numan, maraming paparitos sa pangalan ko at magpapanggap na sila ay Kristo at marami silang maililigaw. Makarinig kayo ng labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa yun ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian at magkakaroon ng tagutom at lilindol sa maraming lugar at lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap na tulad ng isang babaeng nanganganak. Ang mabuting balita po ng Panginoon. Ipinakikita po ng Diyos ang John 10:10. Sabi po dito sa John 10:10
Naparito ang magnanakaw upang pumatay, magwasak, magnakaw, at magwasak. So, ipinakikita po ng John 10:10 na ito po sabi, ipinakikita po sa atin ng Diyos na tayo po ay maging alert sa mundong ito. Ano po ang pagiging alert? Ang gusto po ng Panginoon na habang tayo nabubuhay, dapat lumapit ka na sa Panginoon at huwag ka nang mag-alinlangan. Ito po ang sabi, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Na parito ang... So, pinakikita po dito, sa pagdating ng magnanakaw, at ito'y ang kampon ng hukbong ng kadiliman para sila po ay magnakaw, pumatay at manira. So, pinakikita po dito na ang magnanakaw po ang enemies ng Panginoong Hesukristo natin ay ito po ay gustong po nilang magnakaw. At ang nanakawin po ng magnanakaw ni Satanas ay ang mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Mga taong iniligtas ng Panginoon. Sila po ang nanakawin ng kaaway. Kailangan tayo po ay maging maalab sa kalooban ng Panginoong Hesus at lagi tayong manalangin araw-araw. Sapagkat sa pamagitan ng ating pananalangin, ito nagiging susi upang ang bawat isa sa atin ay maligtas sa gagawing pagnanakaw ng kaaway sa mundong ito. At pangalawa, naparito ang magnanakaw para pumatay. Ang strategy po ng kaaway ay sa kanyang pagpunta rito, handa po siyang pumatay upang makuha lamang ang kanyang kaluluwa. Upang makuha ang kaluluwa ng isang tao at maihagis at mabulit sa Hades. At ito po ay ang impyerno. Na kaya ang Diablo ay tuloy-tuloy na kumikilos, sumisira ng tao upang sila po ay mayroong madadala sa lugar na kung saan ayaw ng tao. At ito po ay ang impyerno. Na kapag ikay nalilinlang at ikaw ay nalilinlang, makikita niyo po kung paano siya pumatay. Pangatlo, manira ng buhay. Gusto po niya na nag-away-away ang lahat ng tao. Digmaan sa digmaan. Naglalaban-laban. Kagaya ng ating mabuting balita. Kaya ipinakikita po ito ng Panginoon upang tayo'y maging alert sa mundong ito. Na kapag tayo po ay nakakaranas na kayo ng inaaway ka na, ikaw ay niluloko na, ikaw ay ginagawa ng masama, maging alert ka na. At ano po ang susi? Ang pananalangin sa ating Panginoong Kristo. Ipinakikita po dito na ang Panginoong Hesus ay naparito upang ang tupay magkaroon ng buhay. Buhay na masaganang lubos. Ibig sabihin ng Panginoon, gusto po ng Panginoong Hesus na ang buhay natin dito sa lupa'y humaba. At hindi po
tayo umigsi ang buhay. Kadalasan po ang tao ay namamatay ng maaga. Sila po ay nag-start sa 50, na kapag siya ay nadidisib ng kaaway, sila po ay nalinilang ng kaaway, sila po ay nagkakasala. At kapag nagkasala at hindi napagsisihan, ang sabi po ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ni Kristo ay buhay na walang hanggan. So, pinakikita po dito ng Panginoon, how to fight enemies. Ayon po sa ating binasa, paano natin lalabanan ito? Sabi, pinakikita po ng Diyos, ayon po sa Efeso, the armor of God ay dapat atin po itong maisuhot. Kailangan ang armor o yung baluting pandigma, ito po'y ating maisuot sa ating buhay upang ang kaaway ay hindi makaatake sa bawat isa sa atin. Ito po'y mga sandatang kaloob ng Panginoon upang tayo humaba ang buhay dito sa lupa. At ang sabi ng Panginoon, isuot ninyo ang buong kausuotan pandigma, kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang pakanan ng dyablo, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno ng mga may kapangyarihan sa tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, hukbong kasamaan sa impapawid. Kaya't gamitin ninyo ang kasutang pandigma mula sa Diyos. Gayon, sumalakay man ang masama upang pagkatapos ng labanan, matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, bigkis ang baywang, ang sinturon ng katotohanan, at isuot sa dibdib ang baluti ng katwiran yon. So, ipinakikita po ng Diyos, upang mapaglabanan natin ang mga pakanan ng kaaway, ay dapat tayo po ay nagiging alert, laging nananalangin sa Diyos at active ang ating pananampalataya. The principalities and how to fight the enemies. Ang mga kadalasan po, kapag umaatake ang kaaway sa isang tao o sa bawat lugar, ito po ay hindi nakikita. Hindi po nakikita ang kaaway, ngunit siya po ay aatake. At kadalasan, hindi natin napapansin na ang pag-atake ng kaaway po ay bigla-bigla na lang, ikaw po ay magagalit. Isang salita lang ng iyong asawa, isang salita lang ng iyong anak, ikaw agad ay nagagalit. Lagi ng mga anak, kapag sinasaway ng magulang ay agad-agad sila nangangatwiran. Simple. Kadalasan, na-operan ka ng magandang opportunity sa ibang bansa at ikaw ay inaalok ng malaking sahod at ikaw naman ay pumatol sapagkat napakaganda ng pananalita niya. Sapagkat alam na napakaganda sa lugar na tinuturo ng kaaway. At dagdating doon, hindi mo alam ang magiging kalagayan mo sa lugar na yon, na minsan napapansin mo ang amo ay masungit at ang lugar na yon ay nahihirapan ka sa kanyang mga trabaho. At kung di ka magiging alert at di ka prayerful, mararanasan mo yon. Ngunit kung ikaw ay prayerful, malapit ka sa Diyos, kukontrolin ng Panginoon ang ganong klase ng mga tao upang hindi ka mahirapan. Ibig sabihin,
poproteksyonan ka ng Diyos. At hindi kanya pababayaan ng ating Panginoong Yesus. Sapagkat ang nais mo ay makarating din upang maghanap buhay para sa kagandahan at kagaganda ng kinabukasan ng iyong pamilya. Pangalawa, the territories of the evil. Ang territories po ng mga evil ay ang mga tao ay linlangin ang kailang kaisipan. Nabigyan sila na change nila ang mind upang sila'y di makapaglingkod sa Diyos o kumilala sa ating Panginoong Yesus. Sinasabi nga po dito, may liligaw ang marami paparito sa pangalan ko at magpapanggap sila ay Kristo. Marami pong nagsasabi na sila po ay nagpapagaling ng karamdaman. Ngunit ito po ay nagiging pansamantala lang. Sinasabi po na marami pong magaganap sa mundong ito na para ang tao ay sirain. At ito yung mga demonic forces under attack ng kaaway sa buhay ng tao. O sa isang community, o isang pamilya, o sa isang siyudad o bansa. So, pinakikita po ng Diyos, the demonic forces under attack ng mga leader nito, ay sila po ay darating sa iyo na maamo. Sila yung maamong tao na talagang kapanipaniwala. Ngunit, mararamdaman mo po na once ikaw po'y prayerful sa Diyos, ikaw ay malapit sa Diyos at alive ang Panginoong Hesus sa iyong puso, kasama mo ang Panginoon at lagi mo siyang kasama, kahit anong panlilin lang po ng gagawin ni Satanas ay hindi po tumalab sa iyo. Hindi ka makumbinsi. Hindi ka po magkaroon ng pagkakataon na ikaw ay may encourage. Sapagkat may kumokontrol sa iyo. Ang kumokontrol sa iyo ay ang Espiritu ng Diyos na buhay sa iyong puso. Kaya't huwag tayong mag-alala. Ano man ang sitwasyon ng ating mundo at ng ating bansa, ng ating bawat lugar na ito'y Delta COVID-19 o variant COVID-19, ay huwag tayong mabalisa, huwag tayong mag-worry, sapagkat kung ikaw ay